Stranded naman kami ngayon dito sa isla. Kung nung nakaraan nagkaroon ng pigsa at hindi madumi, ngayon naman bangka ang nasira sa amin. Pambihirang honeymoon to. Kami lang yata ang naka-experience ng ganito. Naksyuta! Wala nang intro-intro. Ito ang part 3 ng aming honeymoon trip ni Bebo dito sa Maldives. Ilang araw na akong hindi makakain na maayos. Pero buti na lang may nakakilala sa amin dito sa Maldives at pinagluto nga kami ng adobo at may kasama pang asan. At dahil nandito na nga ang maleta ni Bebo, kinabukasan, bumagyo naman ng sobra. Anak syuta, sino naman talagang matutuwa? Pagkatapos ng hindi ako madumi at magkaroon ng pigsa. Ngayong araw naman na meron na kaming susuotin pareho, bigla-bigla naman naging ganito ko ang panahon. Pinabili ko pa mo si Bebo sa malayon, itong mga salbabida. Pero actually, ang panahon naman talaga dito sa Maldives ay paiba-iba. Mamaya bumabagyo, mamaya naman ay umaaraw bigla. Yung mga kasama pa mo namin naliligo, kapag ka nakaramdam na ng patik, umaahon na. Kami na nga lang ang naligo sa dagat at maya-maya din naman nung umaraw, nagkaayaan na kami na mag-tour nga ngayon. Finally, makakapag-island hopping na kami. Nagpalit nga si Bebo ng damit niya. Ako naman yun na lang din yung sinuot ko sa suot ko kanina. Ang 4 na araw na namin dito sa Maldives, ngayon pa lang talaga may mangyayaring matino. Kaya lang, ang sabi sa amin, medyo mapangit nga daw ang panahon. Kaya yung ibang mga tour, baka hindi rin namin mapuntahan. Medyo may kamahalan pa mo talaga yung mga tours dito. Unlike sa El Nido, na talagang 1,500 lang. Dito guys, umaabot ng 5,000, pero hindi ka pa sure kung makakatuloy kayo. Ito yung port nila, na talaga naman parang tinina sa sobrang asul ng tubig. Grabe no, port pa lang yan, pero sobrang asul na. Mas lalo na siguro kapag ka maganda ang panahon. Pero ngayon, 50-50 ang gagawin namin. Hindi pa nga kami nakakalayo. Nahilo na ako dito kay Kuya. Anak shoot ang kilikili, sobrang maaroma. Pero normal yan sa kanila dahil nga sa mga kinakain. Tiniis ko na lang talaga hanggang makarating kami ng isla. Ako pa mo, kahit 7 kilometer ang layo mo sa akin, basta may putok ka na, amoy kita. Pagdating doon sa isla na pinuntahan namin, ang timano naman mo, si Bebo nag-i-snorkeling. Wala na siyang sunblock. Pero hindi yan uubra sa akin. Kaya nag-apply na agad ako ng sunscreen ng Beauty Lab. Alam nyo naman, sobrang effective nito. Hindi ko kaya mabuhay ng walang sunscreen. Yung gamit ko, SPF 30 pa lang yan. Pero naglabas na sila ngayon ng SPF 50. Pwede na rin gamitin ng bata. Sobrang ganda. Ilalagay ko yung link sa comment section. Pagkatapos nga na pag-i-snorkeling namin, dinala naman kami ngayon. Dito nga daw sa artificial sandbank nila o sandbar. Hindi daw kasi namin pwedeng puntahan yung pinaka-natural na sandbar ngayon. Masama kasi talaga ang panahon. Pero nung mga time nga na to, pumapatik-patik na yan. Dito daw kami kakain. Yung kinuha din kasi naming tour, may kasama na yung lunch. Maya-maya, tinawag na din ako ni Kuya at pinakuha na nga sa amin yung pagkain naming dalawa ni Bebo. Meron kami mga tigi-tigisang lunch box. Kasama yung ibang mga lahi. Maghahanap kami ng kakainan namin o papwestuhan dito sa isla na to. Yung una namin nakita, dito na lang sa bato na to, na para namang magsasain rugo kami sa kaldero. Lumipat kami ni Bebo kasi sabi ko parang hindi nakaka-Maldives tong pwesto natin. Parang parano. Doon sa bandang dulo, meron kami nakitang magandang pwesto. Mabilis na nga kami pumunta doon ni Bebo para hindi na kami masundan. Pagdating dito, ito pala yung ulam namin. Hotdog na parang in-steam. Sana lang talaga, masarap yung pagkain nila kasi wala kaming dalang toyo o ketchup. Pero ayun nga, napakaganda din ang nakuha namin pwesto. Makikita mo kasi ang napakaganda nilang dagat. Pero grabe no, nakaluklok lang kami dito. Para ba kaming na-stranded? Alam niyo yung mga lumulubog na bangka na may mga sakay na 12 katao. Isa kami sa kabilang doon at kailangan naming buhayin ang sarili namin sa isla na to. Ganun ang peg namin dito kasi wala talagang mga bilihan. Maski lamesa at upuan, wala nga Bawi naman sa background. Habang kumakain ka, kahit walang lasa ang hotdog, mabubusog ka naman sa tanawi. Pagkatapos nga nun, ako lang yata yung kaisa-isang naligo. Yung mga kasama kasi naming Chekwa, guys, nagpunta ng Maldives. Balot na balot at ayaw naman magsiitim. Kaya ang lagay, kaming dalawa lang talaga ni Bebo ang naligo. Pagkatapos nilang manginain, nagkaayaan na din kami na bumalik nga dun sa pinakabangka namin. Sa mga panahon, kaya hindi na natapos yung tour. Kaya pagbalik namin ng hotel, naligo lang kami at nagbihis para i-meet itong si Ate Danica. Siya yung nagbigay sa akin ng adobo at asan kanina. Bukod doon, binigyan niya pa kami ng regalo ni Bebo. Anak shoota, hindi niya alam kung ilang % ang buhay ko ang nasave nung adobo niya.
Anong nagsabi siya sa amin na pwede daw ba niya kaming mag-meet? Abay, oo naman. Ganap na lang din kami na makakainan dito sa island kung saan nga kami nag-i-stay ni Bebo. Marami naman pwedeng kainan dito. Ang problema lang, hindi ko nga masyadong gusto yung kanin nila. Bebo naman, sarap na sarap. Italian restaurant na lang yung napili namin. Para sure na kahit paano, makakakain din ako. Kakaya naman sa inyo. Panay na lang sardinas at San Marino ang kinahin ko dito sa Maldives. Hindi nyo na ako nakitang nag-restaurant. O, aw yan. Kwentuhan lang kami ni ate. Grabe, sobrang tagal na niya dito sa Maldives. Sabi ko nga sa kanya, hoy, sobrang yaman mo na. Dito na nga daw sila nagkapamilya. At yung anak niya, dito na rin nag-aaral. Umabot din kami ng mga alas 7 ng gabi. At nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Sabi ko sa kanya, ilang araw pa kami dito. Baka naman pwedeng sinigang bukas. Ala siguro ay, matapang niya pala marineng menggayain niya. Hinatid lang namin siya sa port nitong si Bebo. Ang galing ng grab nila dito. Bangka din ang ginagamit. Katapos namin kay Ate Danica, meron pa kaming minute na mga kaibigan naman namin ng mga Chinese. Magugulat kayo kung paano kami nag-uusap. Cellphone lang at sign language. Na-stress na yan si Bebo. Kaya bumubukol na naman ang pigsa niya sa mukha. Ita-type namin kung ano yung gusto namin sabihin. Ita-type niya din yung gusto niya sabihin na nakashoot ang friendship. Pero syempre, hindi lang si Bebo ang may kaibigan. Kaibigan ko din ang asawa niya. Kahit papaano yung asawa niya, nakakaintindi naman ng English. Kaya lang, hindi ko naman naintindihan yung English niya, kaya pinagtatranslate ko na lang ng mabilis. Nakilala namin sila, pareho kaming naiwan ng mga eroplano. Mga nag-honeymoon din yan dito sa Maldives. Pero in fairness walang pigsa yung lalaki. Grabe no, nakakatuwa palang magkaroon ng kaibigan na ibang lahi. Kahit na hindi kami ganun magkaintindihan. Sobrang bait pa rin nila kausap mag-asawa. Kakasal lang nga din daw nila. Hanep pala magpakasal ang mga Chinese. 600 ang bisita. Pero ayun nga, yun lang naman ang ganap ngayong araw. O diba, napakaraming nangyari. Itutuloy ko na lang ulit ang kwento ng honeymoon trip namin ni Bebo bukas. Nakshoot Yun lang naman. Salamat!